Chapter 4. Mom, what are you doing here? Nauutol na tanong ni Ivan. What am I doing here? You asken me. Bakit? Hindi na ba ako welcome sa sarili kong pamamahay? Bawal na ba ako rito? Tanong ni Doña Bettina. Halata sa pananalita niya na nagbago na siya. Meron na rin siyang American accent. Mom, graduation ko. Dapat nga nandun ka eh. But you weren't there. Oh sorry, son. Yan mo, nandito na ako. Isasama na kita sa States. Bilis at mag-impake ka na. Impake, States. Anong pinagsasabi ng mom niya? Oh sorry, son. Yan mo, nandito na ako. Isasama na kita sa States. Bilis at mag-impake ka na. Parang bumuhos ang malamig na tubig sa ulo ni Ivan. Parang binagsakan siya ng langit. Parang panaginip. Totoo bang nasa harap niya ngayon ang kanyang ina at inuutusan na siyang mag-impake na dahil pupunta na sila ng States? Natuod lang si Ivan sa kinatatayuan niya habang si Lori naman ay napatakbo patungo sa kanyang kwarto at parang umiiyak. Samantalang si Don Lando ay hindi magkamayaw sa kanyang wheelchair. Ngayon lang ito naging aligaga. Hindi man siya nakakapagsalita, sigurado si Ivan na ipagtatanggol siya ng kanyang ama ng buong puso hanggang sa dulo. Dinala na ni Manay Loma sina Max at Ivan sa kani-kanilang mga silid para hindi na marinig ng mga ito ang usapan ng mga matatanda. Si Manay Lorna na rin ang bahala sa baby girl nila Rodel at Annaliza na si Florence. Ang kapal ng apog mo, talagang babae ka. Sigaw ni Annaliza kay Bettina. Kumukulo ang dugo at kalamnan niya sa babaeng ito. After you abandoned your family, especially your 8-year-old boy with a white guy, you still have the guts to come back. The audacity to come here and boss around. Matapos mong magpakasesa at lustayin ang yaman ng angkan namin na pinaghirapan ng kuya ko na nag-candy-stroke pa dahil sayo. Wala ka talagang hiya na malanding pokpok na gold digger, social climber, pinakawalang kwentang babae na kilala ko. Inakbayan ni Rodel si Annaliza at pinaihit papalapit ang asawa sa malawak niyang dibdib at doon itinago para mahimas-masan ang galit nito. Chill out, hon. I love you, bulong ni Rodel kay Annaliza para makalma ito. Para kasing hihimatayin na ito sa taas ng emosyon. That's why I'm here. I'll take my son with me. So, anong problema mo? Hinigpitan ni Rodel ang yapos kay Annaliza dahil na-trigger muli ni Doña Bettina ang umaatikabong galit nito sa sariling hipag. We'll take this matter into legal actions. Speak to our lawyer, woman, malamig at kalmadong sabi ni Rodel kay Bettina. Masyado ka namang formal, Rodel, para namang hindi tayo nagkantutan dati, sagot ng Donya na puno ng pang-uuyam. Kaya gusto ng manugod ni Annaliza. Kalbuhin siya at yampaso ang mukha sa sahig. Nawawala ang pagka-edukada ni Annaliza dahil kay Bettina. Okay, sure fine. See you in court, sabi ni Bettina at tinalikuran na sila. Loma, dalhan mo, kunang hapunan ko sa kwarto ko, sigaw pa niya bago pumasok sa kanyang silid. Napailing-iling na lang si Annaliza dahil nakuha pa talagang mangutos ang reyna-reynahan. Mabuti na lang at hindi siya buntis ngayon kundi ipaglilihi niya sa sama ng loob ang ikatlong anak nila ni Rodel. What an adamant face of that bitch. Ang kapal talaga, na-stress ako. Kinabukasan, nagsimula na ang usapang pamilya sa pagitan ni Bettina at Don Lando. Si Fema na kanang kamay niya ang umalalay samantalang si Annaliza ang punong abala sa mga bagay-bagay. Habang abala pa ang mga matatanda sa pagresolba ng mga problema nila, naging abala rin sina Max, Lori at Ivan sa pagbubonding, sa paggawa ng maraming masayang alaala dahil nanganganib na mawalay si Ivan sa kanila at dalhin sa ibang bansa. Sinulit nila ang bakasyon, ang pagligo sa ilog, ang pamamasyal sa mall doon sa bayan, paglaro sa bukirin, at kung ano-ano pa. Madalas sina Lori at Ivan ang magkasama dahil si Max ay nagpaubaya na para mas ulit nila Lori at Ivan ang mga panahon na magkasama pa sila. Madalas na lang nasa kwarto si Max, nag-a-advance study o minsan ay nag-aalaga kay Florence. Dumating na rin ang araw na nagkasundo na ang dalawang panig. Nanalo si Bettina, dadalhin niya si Ivan sa Amerika at mapupunta sa kanya ang 1/4 ng ari-arian ng mga Montero basta isasama niya sa States si Don Lando. Kahit papaano ay nagkapatawaran din sina Bettina at Annaliza. Si Bettina kasi ay iniwan na pala ng kinakasama nitong Amerikano kaya napilitang bumalik ng Pilipinas.
Kahit papaano ay non-tog rin sa katotohanang may pamilya siyang iniwan sa Pilipinas at wala nang ibang magmamahal sa kanya ng tapat at totoo kundi ay Don Lando at Ivan. Sisimulan nilang buuin at ayusin ang pamilyang binasag niya dahil sa makasarili niyang ugali. Pinanggako niya na aalagaan niya ang mag-ama niya. Kaya labag man sa kalooban ni Ivan na sumama sa ina at iwan ang hasyenda, lalo na si Lori, ay wala naman siyang magagawa. Nangako naman si Bettina na babalik sila pagkatapos ng 4 na taon. Patapusin lang si Ivan sa high school at dito sa Pilipinas magkolehiyo. Kinailangan magpunta ng ibang bansa para mapayapa ang buhay nilang lahat. Higit sa lahat, maraming espesyalista sa Amerika na makakapagpaigi ng kalusugan at kalagayan ni Don Lando. Isang araw bago lisanin ni Ivan ang hasyenda, nagpaalam siya sa kanyang ina. "Mom, before we leave, pwede bang ibigay niyo na sa akin ang isang araw to spend time with Lori?" Panipi. Naiiyak na pakiusap ni Ivan. Hindi niya mapigilan ang pagluha. 12 taon na silang tatlo nila Max, Lori, at siya. Ang bilis ng panahon. Ano pat mabilis din ang 4 na taon at makakabalik din siya agad. Pinayagan ni Bettina ang pakiusap ng anak. Nauunawaan naman niya na dito pinanganak, lumaki at nagkamalay si Ivan. Dito na rin natutong magmahal. Pasalamat na nga lang siya at mabait ang anak niya, sa kabila ng pag-abandona, pagsama sa ibang lalaki, at paglustay ng yaman nila, ay hindi nagtanim ng galit si Ivan. Mabuti at tinuon nito ang atensyon kay Lori at hindi nagpalugmok sa kalungkutan at galit. Ano ba naman ang hinihingi nitong isang araw para makasama si Lori? Dinala ni Ivan si Lori sa paborito nilang tagpuan. Sa pinakamatayog na puno ng kalachuchi. Inukit ni Ivan ang pangalan nila ni Lori sa katawan ng puno ng kalachuchi at sa gitna ng kanilang pangalan ay may guhit na puso. Naiyak si Lori dahil may napanood sila ni Ivan na ganitong pelikula. Baliktad nga lang dahil ang batang babae ang umalis at iniwan ang batang lalaki para mamuhay sa ibang bansa. "Paglaki natin Lori, papakasalan kita, hintayin mo, kuha." Garalgal ang tinig ni Ivan habang nagpapaalam kay Lori. Hindi na magawa pang makasagot ni Lori dahil napangunahan na siya ng pagbuhos ng luha niya. Kaya yakap na lang kay Ivan ng mahigpit at hikbi ang tangi niyang tugon. Oo nga pala, may iiwan ako. Ayokong sabihin na remembrance dahil babalik naman ako. Pero parang ganun na rin. Nilabas ni Ivan mula sa kanyang bulsa ang isang silver bracelet na may diamante. Kumikinang, mukhang mamahalin. At sigurado si Lori na mamahalin, yun dahil marami namang pera si Ivan. Ito pala ang sinasabi niya na iniipon niya ang mga baon niya dahil mayroon siyang gustong bilhin na mamahalin. Isinuot na ni Ivan ang bracelet sa pulsuhan ni Lori. Napailing si Lori dahil hindi siya makapaniwala. At isa pa, mayroon din kasi siyang saprisa kay Ivan, isa ring bracelet. Lalong naiyak si Lori. May remembrance din sana ako sa'yo pero huwag na lang. Bakit naman? Ayaw mo na bang alalahanin kita? Pinapaubaya mo na, ko sa iba, malungkot na sabi ni Ivan. Hindi, syempre hindi. Nahihiya kasi ako. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang bracelet at inilagay sa palad ni Ivan ang ginawa niyang bracelet na gawa sa string. Kulay itim ito na may halong blue at green na kulay. Ikaw may gawa nito. Isuot mo rin sa akin. Tanging-tango lang ang sagot ni Lori at isinuot nga sa pulsuhan ni Ivan. Salamat, Lorian, bulong ni Ivan. Pagkatapos ay niyakap si Lori. Mahal na mahal kita. Napahigpit ang yakap ni Lori sa baywang ni Ivan nang marinig niya ang salitang mahal na mahal. Ngayon lang kasi niya ito narinig. Kahit naman kasi 2 taon silang magkasintahan, hindi naman nila, yun sineseryoso dahil ay, mahal na mahal din kita Ivan. Hihintayin kita, mga bata pa sila. Bumuhos na ang mga luha nila. Ramdam na nila ang kalungkutan. Nalalapit na kasi ang paghihiwalay nila. Hindi na sumama si Lori sa paghatid kina Ivan. Tanging sina Annaliza, Rodel, Max, at Manay Lorna ang sumama para ihatid sina Ivan. Naunawaan naman ni Ivan kung wala si Lori para magpaalam. Hindi nito kaya ang lungkot ng separation anxiety. Kaya si Max na lang ang banilinan niya. Kuz, ikaw na muna bahala kay Lori. Babalik din ako, tandaan mo. Huwag mong aagawin. Tanging-tango lang ang sagot ni Max at nag-fist bump pa silang magpinsan, tanda ng kanilang pagkakaibigan.
Ilang sandali lang ay nagbigay na ng hudyat ang eroplanong sasakyan nilang pamilya kaya hinanda na nila ang kanilang sarili sa pag-alis. Bumuhos ang luha ni Ivan habang pabigat ng pabigat ang mga hakbang niya papuntang eroplano na magdadala sa kanya sa Amerika. Hindi pa nga siya nakakatungtong ng Amerika ay iniisip niya na agad ang pag-uwi niya ng Pilipinas. Pagbalik kaya niya ay naroon pa rin si Lori. Matyagang naghihintay. O baka mahulog sa iba. Winasiwas niya ang ideya na yun dahil ayaw niyang isipin. Pero hindi niya talaga maiwasan na hindi isipin. Pagbalik kaya niya ng Pilipinas, siya pa rin kaya ang mahal ni Lori. Nagkulong si Lori sa kanyang kwarto sa araw ng pag-alis ni Ivan. Kahit na puppy love lang kung ituring ang kanilang relasyon ngunit para sa kanya ay tapat siya sa nararamdaman niya kay Ivan at sa lahat ng pangako nila. Si Ivan talaga ang gusto niyang makasama habang buhay. Nauunawaan naman siya ni Annalisa, at lalo na ni Manay Lorna kung makaranas man siya ng matinding separation anxiety at ilaw-araw na ring malungkot at hindi nagsasalita at bigla-bigla na lang luluha. Sobrang lungkot ang kanyang nadarama. Buong buhay kasi nila ni Ivan, sila na ang magkasama. Simula nang mamulat ang mga mata nila at magkamalay, sila na ang magkasama at araw-araw silang nagkikita. Sa loob ng halos 13 taon, mabibilang sa daliri ang araw na hindi sila magkasama. Kaya ganoon na lang kasaklap na biglang isang araw ay magkakahiwalay sila. Ramdam ni Annalisa ang sakit at lungkot ng pagkawalay sa minamahal. Naramdaman at naranasan din kasi nila, yun ni Rodel. History repeats itself ika nga nila. Tapos na ang bakasyon at kailangan ng bumangon ni Lori at ibalik sa dati ang sigla kahit nawala si Ivan sa tabi niya. Matagal pa naman nilang pinaghandaan at kinasabakan ang high school. Maaga pa lang ay nag-enroll na silang tatlo sa isang prestihiyosong paaralan sa bayan. Biglang isang araw ay mawawala na lang si Ivan. Muli na namang pamatak ang luha ni Lori. Matindi ang tama ng separation anxiety sa kanya. Halos hindi siya nagsasalita at wala siyang sigla. Hindi na nito ginagawa ang mga dati niyang kinahihiligang gawin. Naging malamlam na ang mga mata nito at nag-umpisa ng matanggal ang baby fats. Unti-unti nang kumukurbo ang kanyang katawan at lumalaki ang hinaharap. Nagdadalaga na siya kaya nag-iiba na ang pisikal at emosyonal niyang kalagayan gawa ng hormones. Lori, bangon na niyugyug ng dahan-dahan ni Max si Lori habang nakahiga pa ito sa kama at nakatalukbong ng kumot. 6:00 na kasi ng umaga at kailangan na nilang umalis dahil may orientation pa sa kanilang mga freshmen at marami pa silang aasikasuhin bago mag-unang araw sa paaralan. Max, mauna ka na. Orientation lang naman, yun. O kaya kwento mo na lang kung ano nangyari, sabi ni Lori habang nananatiling nakahiga at talukbong ng kumot. Wala talaga siyang gana o balak na pumunta sa paaralan. Lori, sige na. Kailangan natin umattend doon. Sige na bangon na, baka magalit si Ivan pag hindi ka pa bumangon dyan, ano ba kasi, yun. Hiyaw ni Lori. Tinanggal na ang kumot na tumatakip sa kanya at hinarap si Max na kanina pa nangungulit sa kanya. Naiirita na siya dahil sa pangungulit nito at lalo na nang binanggit nito si Ivan. Sino bang nagsabi na pumasok ka sa kwarto ko at utusan ako? Sinabi ng ayaw ko, sigaw ni Lori. Nanlaki ang mga mata ni Max sa gulat. Bukod kasi sa nabigla siya sa pagbulusok ng emosyon ni Lori ay nabigla rin siya na makita ang ayos nito, masyadong maalay. Natigilan din si Lori nang maalala niya na sandong puti at manipis lang ang pantulog niya pati maikling shorts na halos mukhang panty na lang dahil sa ikli. Agad na iniwas ni Max ang kanyang tingin. Nahiya rin siya dahil namumula ang kanyang mukha. Tinakpan ni Lori ng kanyang kamay ang kanyang malusog na dibdib. Ang awkward talaga ng sandaling, yun. Pinagbilin ka kasi sa akin ng pinsan ko. Tumayo na si Max at hindi na siya tinapunan ng tingin. Sorry, nasanay na kasing pumasok sa kwarto mo. Hayaan mo, hindi na ako papasok dito. Alis na ako. Sige, sasabihin ko na lang sa'yo kung ano, Max. Bulalas ni Lori at hinayla ang lelayan ng damit ni Max kaya natigilan ito at nakinig sa kanya bagamat hindi nito kayang tumingin sa kanya. Max, hintayin mo, ko. Sasama ako. Panipik. Nagmadali na si Lori para hindi na maghintay ng matagal si Max. Naabutan pa niya na kumakain ang pamilya Cruz sa hapag. Tinawag siya ni Rodel at inayang doon na kumain imbis na sa maid's kitchen. Hindi naman naiba si Lori sa mga Montero dahil dito na siya sa hasyenda pinanganak.
lumaki at nagkamalay, pamilya na rin ang turing sa kanya. Matapos mag-almusal, nag-alok si Rodel na ihatid na sila ni Max sa bayan gamit ang kotse para hindi na sila mahirapan at makatipid si Lori ng pamasahe. Hindi na po Sir Rodel. Kailangan ko rin po kasi matutunan kung paano mag-commute. Ako rin po, pa. Sasakay na lang kami ni Lori ng bus. Tumango na lang si Rodel bilang pagpayag. Mag-iingat kayo ha, paalala naman ni Annaliza. Kinakabahan si Lori dahil ito ang unang pagkakataon na mag-commute siya. Kinakabahan din siya sa pagpasok ng high school. Mabuti at naibsan ang kaba niya dahil kasama niya si Max. Itinuro ni Max kung ano ang sasakyan at kung saan sasakay papunta ng school. Nilakad muna nila ang papuntang bus station. Ilang minuto silang naghintay para mapuno ang bus ng mga pasahero. Kanina pa hikab ng hikab si Lori dahil antok na antok pa siya. Hindi kasi siya makatulog ng maayos sa gabi. Lagi siyang napupuyat. Tuldok. Kaya hindi mapigilan ni Lori ang antok kaya napapikit siya at ang ulo niya ay napasandal sa balikat ni Max. Wala na siyang malay na nasa kung saang panaginip na siya naroon. Inayos ni Max ang ulo niya para lalong maging mas komportable ang kanyang pagtulog. Napatingin siya sa nakalaylay na bisig ni Lori at napansin niya ang diamanteng bracelet na suot nito. Malamang ay iniwan ito ni Ivan para sa kanya. Kinuha niya ang bisig ni Lori at dahan-dahan na inilapat sa kondongan niya para hindi masanggi ng konduktor na palakad-lakad sa gitna ng bus. Biglang gumalaw si Lori at tila napahinto ang tibok ng puso niya nang gumalaw si Lori at niyakap ng husto ang baywang niya. Ivan sambit nito. Parang may tumutusok na karayom sa puso niya. Bakit parang hanggang sa panaginip pala ay naroon si Ivan? Kahit malayo na ang pinsan niya, malapit pa rin sa puso ni Lori ito. Hindi na yata mabubura si Ivan sa puso't isipan ni Lori. Mahirap tapatan ang ilang taong pagkakaibigan ng dalawa. Muling gumalaw ang kamay ni Lori kahit na mahimbing pa rin ang tulog nito at lumakad-lakad ang daliri nito sa kanyang dibdib. Manipis na gray t-shirt pa naman ang suot niya, madaling pasukin ng kuryente. Nanigas sa kinauupuan si Max at bumilis ang pintig ng kanyang puso nang marinig niya ang sinabi ni Lori. Mahal na mahal kita. Mahal mo pa rin ba ako? Sumagot ka naman please. Panipik. Mahal na mahal kita. Mahal mo pa rin ba ako? Sumagot ka naman please. Oo naman. Mahal pa rin kita. Magpapaubi ba ako kung hindi? Hinaplos-haplos na lang ni Max ang buhok ni Lori. Ang hirap naman ng kalagayan niya. Napakalapit na ni Lori. Abot kamay na nga pero malayo pa rin. Si Ivan pa rin ang nasa isip nito. Ilang minuto pa at tulog pa rin si Lori kaya tinapik-tapik na ni Max ang pisngi ni Lori para magising dahil malapit na ang Santa Fe Institute. Inalalayan ni Max si Lori pababa ng bus. Masyadong maginoo si Max kaya natural lang sa kanya na ay lahad ang palad upang alalayan si Lori pababa. Ngunit tinanggihan ng binibini ang inalok na tulong ni Max. Nagmadaling lumakad si Lori para iwasan ang binata. Napansin ni Max na umiiwas si Lori. Ramdam niya ang paglayo nito. Hinablot niya ang braso ni Lori bago pa ito makalayo sa kanya. Lori, bakit? Kung kailan naman wala na si Ivan. Ito na ang pagkakataon na magkalapit tayo, saka ka naman lalayo. Bakit ka ba lumalayo sakin? Kalmadong tanong ni Max ngunit sa tonong nagmamakaawa. That's it. Wala si Ivan at magkalapit tayo. Napabuntong hininga na lang si Max. Bakit nga? Bakit ayaw mo na magkalapit tayo? Kahit nakakailang ang pakiramdam at tanong ni Max, wala naman magawa si Lori kundi ang sagutin ito at umamin. Ayokong mahulog sa'yo. Natuod si Max sa kinatatayuan hindi niya inaasahan ang sagot ni Laurel. Hindi niya na magawa pang mag-react dahil iniwan na siya ni Lori. Kumatal sa isip niya ang sinabi ni Lori, ganoon ba? May pag-asa palang mahulog din si Lori sa kanya. Napakamot na lang siya ng ulo sa kanyang naiisip. Bakit ba siya umaasa? Hinayaan na lang niya si Lori na huwag na siyang lapitan at hindi na rin niya ito susundan-sundan na parang 5 years old. Pero wala talagang kaalam-alam si Lori sa mga pasikot-sikot sa bago nilang paaralan. Masyadong malaki at marami ang mga building at mag-aaral sa Santa Fe Institute baka maliga siya. Simula kindergarten hanggang kolehiyo kasi ang nag-aaral dito. Nahihilo na siya sa kakahanap ng function hall. Marami kasi ang function hall na tinatawag.
Tumatagaktak na ang pawis niya sa kakalakad at hanap ng silid na yun. Bago pa siya mapagod ng tuluyan, may humablot sa pulsuhan niya at hinayla siya papunta sa hinahanap niyang silid. Max, kanina ka pa ba, kung saan-saan ka nagpupunta, nandito lang naman ang hinahanap mo, sabi ni Max habang hila-hila ang pulsuhan ni Lori. Natapos ang magdamag sa bago nilang paaralan nang silang dalawa rin ang magkasama. Sinubukan man ilayo ni Lori ang sarili kay Max, wala naman siyang magagawa dahil kailangan niya talaga ang gabay at presensya nito sa ngayon. Pag-uwi, lumapit si Max kay Lori para sabay na silang maghintay ng bus sa station. Agad na lumayo si Lori kay Max na para bang may nakakadiri itong sakit. Ngunit nang dumating na ang bus, agad na hinayla ni Max ang kamay niya at nakipagsiksikan sila sa pagpasok ng bus. Mabilis na rin silang nakaupo sa wakas. Dapat ganun, sabi ni Max matapos nilang maupo. Wala tayo sa hasyenda, Lori. Nasa bayan na tayo at ibang-iba rito. Kailangan mong maging alerto sa lahat ng oras. Kundi maiiwanan ka, hindi lang ng bus okay. Hayaan mo, masasanay din ako. Next week baka pwede mo na akong iwan mag-isa. Ibinilin ka sa akin ng pinsan ko. Ginagawa ko, dahil tinutupad ko lang ang pangako ko. Kaya kung naiilang ka sa akin don't be. Wala nang mukhang ihaharap si Lori kay Max matapos niyang sabihin na ayokong mahulog sayo. Napalamukos na lang siya ng mukha nang maalala ang sinabi niyang iyon kay Max kanina. Totoo naman kasi, sino bang babae ang hindi mahuhulog sa isang Max Lorenzo Montero Cruz? Bukod sa pisikal nitong anyo tall, dark, and handsome, si Max ay may mabuting kalooban. Mabait, masipag, malambing, at kung ano-ano pa. Kahit isa siyang anak ng pinakamayaman sa lugar nila ay nananatili itong simple at mapagkumbaba. Gaya ni Ivan, na kay Max na yata ang lahat ng nanaisin ng mga kaedad niya. Pero dahil si Ivan naman talaga ang gusto ni Lori, kahit gaano pa ka-ideal si Max at naglalakad na green flag na lalaki, hinding-hindi siya mahuhulog dito. Pinagtibay pa ang pagmamahal ni Lori kay Ivan ng pangako nila sa isa't isa. Hihintayin nila ang tamang panahon. 4 na taon lang, yun, mas mabilis pa sa 4:00. Ano ba naman ang kaunting tiyaga? At maya-maya ay darating din si Ivan nang hindi niya namamalayan. Nagkakausap din naman sila Ivan at Lori sa telepono kahit na saglit lang. Hindi kasi magkatpo ang mga oras nila. Ang umaga kay Lori ay gabi naman ni Ivan. Mabilis lumipas ang panahon, tapos na rin ipagdiwang ang kaarawan nila Max at Lori, 13 taong gulang na sila. Matatapos na ang school year at second year na sina Lori at Max. Unti-unti na rin silang nagkakalapit. Mas malapit. Walang ibang nakalapit na lalaki kay Lori dahil bantay sarado ni Max. Samantalang si Max ay walang babae pinansin bukod kay Lori. Ang atensyon niya ay tanging kay Lori lang. Ganoon siya katapat magmahal na kahit nasasaktan na ay hindi pa rin bumibitiw. Kahit na parang walang pag-asa ay hihingi ng himala. Masaklap nga lang na ang natipuhan niya ay ang kasintahan ng kanyang pinsan. Sa bawat taon na lumilipas, padalang ng padalang ang pag-uusap nila Lori at Ivan. Tumitindi na kasi ang hinihinging oras ng pag-aaral nila. Hindi na nga alam kung anong balita kay Ivan o kung may balak pa bang bumalik ito. 4th year na sila, graduating. 1 taon na lang at makakapagtapos na sila ng high school. Sa susunod na taon ay makakauwi na dapat si Ivan at ang pamilya niya. Matinding kasabikan ang nadarama ni Lori. Hindi biro maghintay ng 4 na taon. Ngunit kung gaano siya kasabik para makauwi si Ivan, ganoon din katindi ang kalungkutan niya dahil ilang buwan nang walang paramdam si Ivan. Hindi niya na ito makontak. Tinatanong niya si Max kung nagkakausap ba silang magpinsan. Pero ganoon din ang sagot hindi. Nasa veranda si Lori at doon nagmumok at muni-muni ng mga bagay-bagay. Paano kung may iba na si Ivan doon kaya hindi ito matawagan o magparamdam man lang? Tuldok-tuldok. Ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda, o pagdudahan si Ivan ngunit reality check, maraming magagandang dilag sa Amerika. Napakagwapo at bait pa naman ni Ivan. Napaluha na lang si Lori, na-frustrate siya. Miss na miss niya na si Ivan at gustong-gusto na niyang makita o makausap man lang. Sa gitna ng pag-iyak niya, may kamay na tumapik-tapik sa kanyang balikat. Sa amoy pa lang nito alam niya nang si Max iyon.
Agad bumuhos ang luha ni Lori at niyakap si Max at sa dibdib nito siya umiyak ng umiyak. Aasa pa ba ako? Ilang buwan nang hindi nagpaparamdam si Ivan. Ngayon pa ba, Lori? Ilang buwan na lang din at uuwi na siya, sagot ni Max habang hinahaplos ang mahabang buhok ni Lori. Kahit papaano naman ay nagbigay pag-asa ito kay Lori kaya iniangat niya na ang kanyang mukha para magpasalamat kay Max sa pagsama nito sa kanya sa buong 4 na taon. Hindi ito umalis sa kanyang tabi. Pero natigilan siya nang makita ang napakalungkot nitong mga mata. Nakikidalamhati sa kanyang kalungkutan. Kumalas na siya sa pagkakayakap at pinawi ang mga luha. Niyaya na lang niya ito para sumaya. Gusto mo mag-movie marathon tayo bukas? Tapos mag-bake ako ng pizza para, yun ang kainin natin habang nanonood. Napalitan ng kinang ang lungkot sa mga mata ni Max. Ilang beses na rin naman nila itong nagawa ni Lori pero horror ang madalas nilang panoorin. Naiinip kasi siya sa mga love story na drama. Sure. Pwede bang love story drama ang panoorin natin? Nagtataka si Lori kung bakit iyon ang gusto ni Max panoorin samantalang tinutulugan nga lang niya kapag iyon ang pinapanood nila. Baka gusto na naman itong matulog kaya ganon. Kahit papaano ay naibsan ang kanilang kalungkutan. Kinabukasan, sabik ang dalawa sa kanilang plano mamayang gabi, ang manood ng pelikula. Bago, yun ay namili muna sila sa bayan ng Mingsangkap para sa i-bake ni Lori na pizza. Agad sinimula ni Lori ang pagmasa ng harina habang si Max naman ang naghanda ng mga toppings. Gusto rin matuto ni Max kung paano ming-bake, kaya tinuruan siya ni Laurel. Habang ipinapakita ni Lori kung paano ang tamang pagmasa, hindi maiwasan ni Max na maangha. Ang ganda talaga ni Lori. 17 taong gulang na sila at lalo pang gumaganda si Lori. Kapansin-pansin na ang kurbo nito, ang dibdib na lalo pang lumulusog at humihitik. Habang paliit ng paliit ang baywang at palapad ng palapad naman ang balakang. Hindi maiwasan ni Max na hindi madarang sa alindog nito. Nakakademonyo talaga naman si Lori. Nakakabaliw ang hubog ng katawan at bango nito. Habang nagmamasa si Lori ng gagawing tinapay ng pizza, naramdaman niya ang mga bisig ni Max na nakapulupot sa kanyang baywang. Niyayakap siya nito mula sa likod. Saglit siyang natigilan nang naramdaman din niya na may matigas na kahabaan ang tumutusok sa kanyang likuran. Mas mabango ka pa sa bagong lutong pizza. Mas masarap ka sigurong kainin, seryosong bulong ni Max sa tenga ni Lori. Napatigil sa gulat si Lori sa bulong na yun. Hindi pa lubos na nag-sink in sa isip niya ang sinabi ni Max. Hindi niya inasahan, yun. Kumalas na rin si Max sa pagyapos at nagpaalam na aayusin ang kwarto niya para komportableng manood mamaya. Tawagin mo na lang ako pagluto na, sabi ni Max at dumiretso na sa kanyang kwarto. Iniwan niya si Lori na tulala at namumula ang mukha. Pagkarating ni Max sa kanyang kwarto ay napadapa agad siya sa malawak at malambot niyang kama. Wala namang lilinisin at aayusin sa kwarto niya. Gusto lang niyang ilabas ang nangangalit niya ng katas. Masyado siyang nag-init sa katawan ni Lori kanina. Agad niyang hinubad ang kanyang damit at sinimulang hagerin ang kanina pang tigas na alaga. Napapikit pa siya habang iniisip si Lori. Ang pakiramdam ng hinahalikan ng mapupulang labi nito pababa sa leeg, lalo na sa dibdib. Lalong bumibilis ang pagtaas-baba na kanyang ginagawa sa kanyang kahabaan. Malapit na siyang labasan. Naninigas na ang kanyang kalamnan at tumitirik na ang kanyang nga mata. Lorian, nasa tugatog na siya ng kasarapan habang inuungol ang pangalan ni Lori. Tila narinig nito ang pangalang tinatawag niya kaya bumukas bigla ang pinto at niluwano ng gulat na si Lori. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang pagputok ng masagana niyang katas. Napanganga sa gulat at nanigas sa kinatatayuan si Lori nang bumungad sa kanya ang pagpapaligaya ni Max sa sarili. Nasaksihan niya kung paano tumirek ang mga mata ni Max habang sumasabog ang puting likido mula sa mahaba at malaki nitong ari na maugat pa. Agad na nagtakip ng kumot si Max sa kanyang alaga na hindi pa rin matigil sa pagtayo. Hindi niya na magawang panasan pa ito dahil sa taranta nang biglang sumulpat ang babaeng pinagpapantasyahan niya. Tumayo rin naman siya agad at inayos na ang sarili. Magsara ka nga ng pinto at hawk mo naman kapag nagjajakol ka. Sabi ni Lori habang nakapamewang. Nahimasmasan na siya sa kanyang nakita. Pwede naman kasi kumatok muna bago magbukas ng pinto.
Kasi wala nang masabi si Lori lalo na nang lumapit si Max sa kanya nang nakahubad ang pangitaas. Malaki ang katawan nito kumpara sa mga kaklase nila na kaedad nila. May naaaninag na rin na konting abs. Isinara ni Max ang pinto at nilock. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lori lalo na nang papalapit si Max sa kanya. Napapa-atras na lang siya hanggang sa lamapat na ang likod niya sa pintuan at wala na siyang maatrasan. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib habang matalim ang titig sa kanya ni Max at unti-unting kinukulong siya sa mga bisig nito. It was so ridiculously embarrassing, being caught jerking off by someone you fantasize. Tinulak-tulak ni Lori ng bahagya ang dibdib ni Max pero hindi ito natinag. Bagkus lalo pang ang nagdikit ang mga balat nila dahil sa sobra nilang lapit. Gusto mo gawin natin? Ang sabi nito. Napalunok si Lori sa kaba. Gagawin ang alin? Lalong inilapit ni Max ang bibig niya sa tenga ng dalaga at bamulong. Yung alam mo na. Yung alam mo na grabing kaba at tagaktak ng pawis ang hatid ng bulong na yun ni Max kay Lori. Dama po ang mga kamay ng binata sa magkabilang balakang ni Lori at dahan-dahan humahagod ang malapad at magaspang nitong mga kamay sa kurbo ng dalaga. Tinatangka nitong buhayin ang init, hindi ka pa ba nakakapagsarili? Alam mo nga, yung salitang, jackal na mula ang buong mukha ni Lori dahil sa hiya at napayuko na lang. Hindi ka naman siguro ganoon ka-inosente, turan ni Max. Oo naman. Bata pa lang si Lori at si Ivan ay nahuli na nila si Doña Betty na nakikipaglampungan sa loob ng kubo kasama ang ama ni Max na si Rodel. Hindi yun masabi ni Lori kay Max. Hindi naman na kasi ito kailangan. Nakapagsarili naman pero masakit kasi, nahihiyang pag-amin ni Lori. Lamikot ang dalawang kamay ni Max at isinilid ang mga daliri nito sa loob ng shorts ni Lori. Dahan-daang sinalat-salat ang hiyas niya. Agad na pinigilan ni Lori ang mga kamay ni Max. Ayaw niyang ipahawak ang pinaka-ingat-ingatan niyang pagkababae. At nang naramdaman ng binata ang pagtanggi niya, naging marahas ang kamay ni Max. Napagbunaw pa sila ng kaunti nang maalala ni Lori ang nakasalang niyang pizza. Max, tigilan mo ko. Yung pizza, bulalas ni Lori at buong lakas na tinulak si Max. Agad na binuksan ang pinto at iniwan si Max na bitin na bitin. Malapit na sana niyang mapalambot si Lori pero mukhang hindi ito basta-basta bibigay. Hindi ito marupok. Ganoon katibay ang pinapang hawakang pangako at pag-ibig para kay Ivan, na kaya nitong takbuhan ang tukso. Batid naman ni Max na maling-mali ang kanyang ginagawa. Ayaw niyang saktan ang pinsan na pinagkatiwalaan pa naman siya. Pero anong magagawa niya kung kay Lori lang din niya ito nararamdaman? Isa pa, ang kakulangan ni Ivan ang dahilan kung mahulog man si Lori sa kanya. Saksi siya sa matiyagang paghihintay ni Lori dahil sa pag-ibig niya kay Ivan. Ganoon pa man, may hangganan din naman ang lahat, hanggang kailan maghihintay si Lori sa wala. Kung wala ng pag-asa ay Lori at Ivan, nawa ay sabihin na agad ng pinsan niya nung ano ba talaga. Nasasaktan din naman si Max sa tuwing umaasa sa wala si Lori. Samantalang siya ang nasa tabi nito sa lahat ng pagkakataon. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya. Kaya niyang ibigay o kahit higaitan pa ang kayang ibigay ni Ivan na pagmamahal kay Lori. Sana mabilis na lumipas ang mga araw para magkaalaman na. Para kung sakaling wala na talaga ay magiging malaya na si Lori. Oo, masasaktan ngunit kaya niyang pawiin ang sakit, mabigyan lamang siya ng pagkakataon. Unti-unti na rin niyang napapasok ang pintuan ng puso ni Lori. Ano pa't bibigay din ito? Sinundan na niya si Lori sa kusina at saktong luto na ang bake nitong pizza. Hinawakan niya ang balikat ni Lori na abala sa pagligpit ng kanyang mga kalat sa pagluluto. Natigilan ito nang maramdaman ang kamay niya sa balikat nito. Lori, sorry sa nangyari kanina. Alam mo na, it's a boy thing. Sana huwag ka pa rin may ilang sa akin. Ay don't worry po. I don't take it seriously, sagot ni Lori sabay ngiti. Hindi man halata pero parang sinaksak ni Lori ang puso niya. Sobrang seryoso niyang maangkin si Lori pero tila ay wala talagang balak na mahulog sa tukso ang babaeng, yun. Halika na, kain na tayo. Dalhin mo na, tong pizza at akin naman itong juice. Binuksan ni Max ang ref at naglabas ng beer in can. Hindi niya alam kung kanino, yun basta matagal na niyang pinag-iinitan na uminom ng beer.
Huwag mong sabihin na iinom ka niyan, sabi ni Lori. Tayo, titikman lang natin. Hindi naman tayo malalasing sa tikim. Wala nang magawa si Lori kundi ang sumunod. Parang tama naman ang sinabi ni Max. Isa pa, kilalang, good boy, ito kaya malaki ang tiwala niya. Sumunod na nga si Lori sa kwarto ni Max at naroon ay nakahanda na ito. Nakaupo sa mahaba at malawak na couch na mukha na ring kama dahil sa malapad na size nito. Na nasa tapat ng malaking TV. Nakakamiss din mag-movie marathon. Binuksan na ni Max ang TV at namili ng drama romance na love story at nagsimula ng manood. Nakabukas din ang aircon kaya nakakumot si Lori. Sa simula ay medyo nakakainip pa ang kwento pero baliwala naman dahil enjoy silang kumain ng masarap na pizza sinabayan din ng beer. Hanggang sa maubos na ang kinakain nila at nakadalawang bote na sila ng beer at nasa climax na ang storya kung saan naghubad na ang mga bida at nagsimula ng maghalikan at pinakita ang detalye ng foreplay. Kahit malamig sa loob ng kwarto ni Max ay mainit ang pakiramdam niya. Ganoon din kaya si Lori. Sobrang awkward talaga ang mga sandali na, yun habang pinapanood nila kung paano mag-init ang mga bida. Dala ng alak, hindi na napigilan ni Max na lapitan si Lori at hoyin ang kumot na tumatakip sa katawan nito. Max, pelikula lang, yan, nanginginig ang boses ni Lori dala ng kaba at lamig. Oo nga, pero totoo tayo. Totoo, tung nararamdaman ko, dahan-daang lumapit si Max kay Lori, para siyang tigre na susunggab ng USA para kainin. Dahan-daang din niyang ibinaba ang strap ng sando ni Lori. Natatakam siya sa leeg nito. Mamaya na ang mapupulang labi ni Lori. Papainitin muna niya ito. Sigurado siyang sampal ang aabutin niya kung hahalikan niya ito sa labi. Hindi ibibigay ni Lori ang first kiss niya sa ibang lalaki maliban lang kay Ivan. Mukhang epektibo naman ang ginagawa niya na painitan muna ito. Banayad na haplos, himos sa braso, at pisngi nito bago isilid ang kamay sa malusog nitong dibdib. Dahan-dahan lahat. Kusa nang humiga si Lori at naririnig niya na ang helanghing nito. Lalo tuloy siyang nag-iinit. Dumidiin ang kanyang kapit sa magkabila nitong pulsuhan. He's getting aggressive. Gusto niya na talagang maangkin si Lori at burahin na si Ivan sa puso nito. Max, nanunood lang tayo, kahit na nadadala na rin si Lori sa mga haplos ni Max, lalo na sa tuwing dumadampi ang malambot na labi nito sa kanyang leeg, nalalabanan pa rin niya ang tukso. Max, 17 pa lang tayo, 17, 18, 50, kahit pa 100, mahalaga pa ba, yun? Matagal na kitang hinintay. Matagal-tagal na rin akong nagpapaube. Natigilan si Lori sa panlalaban. Are you confessing to me? Natigilan din si Max para sagutin ng seryoso ang tanong ni Lori. Oo, inaamin kong mahal kita. Matagal na. At aangkinin na kita ngayon. Hahalikan na sana ni Max si Lori sa labi ngunit hayagan ang pagtanggi nito sa kanya. Iniwas ni Lori ang kanyang mukha upang hindi siya makahalik. Mukhang kailangan na ni Max daanan sa papasan si Laurel. Kinuha muna ang isang bote ng beer at inubos ang lahat ng laman sa isang tanggan lang. Hindi pa nakontento at yumisa pa ng bote. Pagkatapos ay hinagis ng pagkalakas ang bote sa kung saan. Pagkatapos ay hinubad ang suot na shirt at marahas na humulik sa leeg ni Lori. At nang pagtangkaan ni Max ang labi ni Lori, isang sampal ang nakasalang ni Max bago damapo ang mga labi niya sa bibig ni Lori. Max, may boyfriend na, ko at isa pa, we're just 17. Hindi natin, dapat ginagawa. Lahat ka, mali. Maling-mali. Tama na, Max. Panipi. Boyfriend. Naniniwala ka pa rin sa kalokohan nyo ni Ivan noong mga bata pa tayo. Sineryoso mo talaga na mag-boyfriend kayo. Oh goodness, Lori, you're so gullible. How are you na may boyfriend ka pa? Na ikaw pa rin ang girlfriend niya. Natahimik si Lori at naubusan na ng lakas. Ang sakit naman nun. Nawasak ang puso niya. Ilang taon siyang naghintay kay Ivan, mapupunta lang pala sa wala ang lahat. Napapikit na lang si Lori para maibsan ang sakit. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagbagsak ng katawan ni Max sa ibabaw niya. Max. Hoy Max. Ano na nangyayari sa'yo? Bahagyang natarante si Lori dahil bigla na lang nawalan ng malay si Max, lasing na pala. Nakaramdam na rin ng antok si Lori. Ganito pala ang tama ng beer. Nakakaantok. Parang ang sarap matulog. Hindi na nakakapagtaka kung bumagsak man si Max at hindi na gumalaw.
Pati si Lori ay pumikit na lang at inayos si Max sa pagkakahiga sa dibdib niya. Kahit papaano ay masarap sa pakiramdam ang mainit nitong yakap, pansalag sa malamig na aircon ng silid nito. Natulog na rin siya at bahala na. Nagising na lang si Lori nang parang naririnig niya ang boses ng kanyang inay, umiiyak ito at paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pangalan. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya o natutulog ba siya. Max! Wake up, Max! Napamulat na ng mga mata si Lori nang marinig niya si Señora Liza na sumisigaw at pilit na ginigising si Max. Lori Anel. Naku po aring bata ine. Gumising ka, Lori. Panipi. Napabalikwas si Lori nang marinig niya ang tawag ng kanyang inay. Ngunit gustuhin man niyang bumangon pero hindi niya magawa dahil nakamabigat si Max na nakahilig pa ang ulo sa kanyang dibdib at nakasiksik ang sarili nito sa kanyang kilikili. Sinampal-sampal ni Lori ang pisngi ni Max para ito magising. Binuksan na nito ang mga mata na pumupungay panggay pa. Maski man si Lori ay hindi pa alam kung anong nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Lori at napatikip ng bibig at hindi magkamayaw kung ano ang uunahin na takpan, ang dibdib ba niya o ang kanyang mukha na namumula na sa hiya. Hindi kasi maganda ang nadatna ng mga nanay nila sa kanilang ayos. Ilang sandali pa nang nag-sink in na sa isip ni Lori kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang inay niya na umiiyak. Pilit na tinabi ni Lori si Max sa gilid dahil lasing pa yata ito. Pagkatapos ay ginaisang na rin si Rodel at inalalayan ang anak na si Max na lasing at nakahubad ng pangitaas. Napabalikwas na rin si Max. Sa wakas at nagising na rin siya. Pero hindi ganito ang inaasahan ni Lori na, madyay gising siya sa kwarto ni Max. Ang iniisip nila may nangyari sa kanila ni Max. Lalo pa at nadatnan nila na sila ay magkapatong. Naku po, ano na naman ang ginawa ninyo? Nako naman. Nako, iyak nang iyak si Manay Loma. Pambihira naman Max. Lang oras na kami nag-aalala. Si Manay Lorna halos mahimatay na dahil sa kaba. Akala niya kung nasaan na si Lori, akala ay dinukot dahil hindi pa raw umuwi. Nandito lang pala at naku po. Oh goodness gracious, hindi po Señora Liz. It's not what you think it is. Paninindigan ko po si Lori, Manay Lorna, sabat ni Max kay Lori. Max, anong pinagsasasabi mo? Nanunood lang tayo tapos nalasing. That's it. Walang nangyari sa atin, you don't have responsibility sa akin. Panipi. Natatarante si Lori dahil akala nila na may nangyari sa kanila ni Max. Lori, paanong wala? Tignan mo nga ang itsura nyo, galit na sabi ni Manay Loma. It's the truth, inay. Kahit magpa-virginity test ako ngayon ay I swear virgin pa ako. Hiyaw ni Lori dahil kailangan niya ipagtanggol ang sarili niya. Saka anong pinagsasasabi mo Max, 17 lang tayo. Hindi pa tayo pwede magpakasal. Dahil sa nangyari na, yun sa loob ng kwarto ni Max na muntik na may mangyari sa kanila ni Lori, simula noon ay tuluyan ng nilayuan ni Lori si Max. Lalong tumindi ang awkward feeling niya kapag nasa tabi-tabi si Max. Naaalala niya ang pagiging aggressive ni Max at muntikan na talaga siyang bumigay. Buti at nakatulog ito sa kalasinggan kundi ay naisuko na niya kay Max ang kanyang pagkababae. Isa pa, ang pag-amin nito na mahal siya nito matagal na. Simula noon, umiiwas na si Lori. Isang araw hinarang ni Max si Lori nang magkasalubong sila sa hallway para mag-practice ng rehearsal ng graduation nila. Gustong-gusto siyang kausapin ni Max pero todo iwas siya. Tigilan mo na, Max, yun lang ang sinabi ni Lori at tumalikod na. Nagmamadali siyang lumakad papalayo kay Max nang tinawag siya nito, Lori. Tumawag si Ivan sa akin. At nang marinig ni Lori ang, Ivan, agad siyang napahinto at kumabog ang dibdib darating na ba sa wakas ang matagal ng noalay na kasintahan. Lori, tumawag si Ivan sa akin. Napahinto si Lori nang marinig niya ang pangalang, Ivan. Napabalik siya sa kinaroroonan ni Max kahit na ayaw na sana niya itong lapitan pa. Anong sabi niya, babalik na raw ba siya? Kailan? Ano pang sinabi niya? Punong-puno ng kagalakan ang mga mata ni Lori na kumikinang pa. Hindi maitago ang kasabikan nito. Kabaliktaran naman ng mga mata ni Max. Napakalungkot. Si Ivan pa rin. Kahit nasa 4 na taon na wala siya at ako ang nasa tabi mo, si Ivan pa rin. Hahawakan na sana ni Max ang kamay ni Lori pero agad na iniwas ito ni Lori. Napalitan ng inis ang kani-kanina lang na pananabik.
Max, I don't have much time for your silly dramas. Kasalanan ko talaga, masyado kong nilapit ang sarili ko sa'yo. Dapat talaga noon palang umiwas na, hinablot ni Max ang braso ni Lori. Hindi niya mapigilan na tumaas ang kanyang emosyon. Nagsisisi ka na ako ang kasama mo sa loob ng 4 na taon. Tama na, Max, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil sakin. Anak lang ako ng kusinira. Mas marami pang mas maganda at mas mabait kaysa sa akin. You deserve someone better than me, anak ka lang ng kusinira. Kung tingin mo mababa, yun, then why do you think you deserve Ivan? Mas higit si Ivan kaysa sa akin. Natigilan si Lori sa sinabi ni Max. Para siyang sinampal ng katotohanan na malayo ang agwat ng estado nila sa buhay. Napabuntong hininga na lang siya para pigilan ang luha. Napahingang malalim din si Max. Masyadong harsh ang sinabi niya kaya bago pa siya magpaliwanag, na hindi naman niya intensyon na saktan si Lori, inunahan na siya nito. Mahal namin ang isa't isa. We deserve each other, malungkot na sabi ni Lori habang nakayuko. Sana lang sapat na ang pag-ibig para maging karapat-dapat siya kay Ivan. Uuwi na raw siya. Biglang napatingin si Lori sa mga mata ni Max. Muling kuminang ang mga mata nito. Kailan daw? Malapit na ba? Sama ako sa pagsundo sa kanya ha, wala na namang humpay ang galit sa mukha ni Lori marinig lang ang pagdating ni Ivan. Hindi naman siya masisisi, naghintay siya ng 4 na taon. Matagal niya nang gustong marinig ang ganitong klase ng balita. Wala siyang sinabi kung kailan. Gusto kanya yatang supresahin, iyon lang ang sinabi ni Max. Bagamat ganoon lang katipid ang binalita nito, napakalaking pag-asa naman ang dulot noon kay Lori. Okay, salamat, Max. Paalis na sana si Lori nang muling hablutan ni Max ang braso niya. Hindi talaga makamove on ang binata. Malakas ang tama niya kay Lori. Lorian, pwede bang hindi masabi ng tuwid ni Max ang gusto niyang sabihin? Matyaga naman siyang hinintay ni Lori. Lori, pwede bang bago dumating si Ivan? Ako muna. Sa ikatlong pagkakataon, muling natigilan si Laurel. Puro kasi kabigla-bigla ang mga sinasabi ni Max. Minsan na nga lang siya magsalita at siya, yung man of few words, puro pa nakakabigla ang mga pinagsasasabi niya. Anong ikaw muna? Ako muna ang pansinin mo. Hinawakan ni Max ang kamay niya at inilagay sa dibdib nito. Ako muna. Sa huling pagkakataon, paramdam mo naman sa akin na gusto mo rin ako. Napailing na lang si Lori sa mga pinagsasasabi at gustong mangyari ni Max. Gustuhin man niyang bawiin ang kamay niya pero mahigpit ang kapit nito. Parang hindi siya papakawalan hanggat hindi naririnig ang gusto nitong marinig na sagot. Max, ano ba, yang pinag-iisip mo? Bakit ako? Marami naman higit dyan. Bakit hindi mo ituon sa iba ang atensyon mo? Hindi mo magawang pansinin ang iba dahil ang focus mo ay nasa akin lang. Max, maraming babae ang nagkakandara pa sa'yo. Gustong mapansin mo, why not give them a chance? Panipi. Ayaw ko, Lori. Ikaw lang ang gusto ko. Bakit nga? Naiirita na rin si Lori. Lalo pat kalmado pa rin si Max. Napangiti na lang ng tipid si Max. Maski man siya ay hindi niya alam ang kasagutan bakit si Lori lang ang gusto niya. Maraming ang babae ang nagpapapansin sa kanya kahit saan siya magpunta. Pero anong magagawa niya, hindi niya mapigilan at madiktahan ang kanyang puso. I guess love understands what logic cannot fathom, sabi ni Max. Hey gay Max, duduguin yata ako sayo. Napabuntong hininga muli si Lori dahil wala na siyang masabi kay Max. Gusto na lang niya makawala sa nakakailang natitig at hawak ni Max sa kanya. Lalo na ang tanong nito, paano niya lulusutin? Paano niya tatanggihan ng hindi masaktan si Max? Paulit-ulit na nga niya itong tinanggihan at iniwasan, ngunit lalo pa yatang sumisidhi ang pagkagusto nito sa kanya. Ano nga, Lori? Seryoso ako, tanong ni Max sa mababang tinig. Maski man si Lori ay nalulungkot para kay Max. Kahit ilang buwan lang. Hanggat wala pa si Ivan. Mga ilang linggo. Max, enough. Huwag mong gawing pathetic ang sarili mo. You don't deserve this. Masyado kang gwapo para sa akin. Hindi ka bagay sa akin. Isang linggo. Kahit isang araw lang, Lori. Isang araw lang oo na. Sige na. Napapayag tuloy si Lori nang wala sa oras. Naisigaw pa nga niya. Ang hirap tanggihan ng lalaking tulad ni Max. Pumapayag ka na.
Sobrang galit ang nararamdaman at ipinapakitang emosyon ni Max. Para siyang nanalo sa loto, parang mas higit pa nga ron. Tumanggaw-tangulang si Lori kahit napipilitan ay kahit papaano, napangiti na lang siya nang mapagbigyan si Max. Hindi naman siguro makakasama ang isang araw na pagpayag niya sa kung anuman ang gusto ni Max.